I am Maharli Khan. Mabuhay ERPA po! Union of Royal Philippines, Against Police Oppression. We support and implement, Golden Age. Isang pagsusuporta, mula sa I am Maharli Khan, sa mga grupo na sumusuporta, mabuhay po tayong lahat. Live from the land of our forefathers and our brothers in New Jersey, United States of America, Dato Mario Kagawan. Naka-online po siya at ito ay live telecast September 16, 2023. Happy birthday, Apulakay. At maraming nag-aabang, meron kaagad nakakita ng ating pananalita because this is a special edition with our Maharlika United Federation of the Global Family, OFW. So dito, tinatawagan ko ang unified group ng ating pamilya sa iba't ibang bayan, kasama na ang Seven Macdum at ang ating mga pinagkatiwalaan para sa unification process ng ating pag-uwi. Take note sa pag-uwi dahil iyan ang aking hiniling sa ating mahal na Presidente Ferdinand Idrelin Marcos Sr., aka Rogelio Madrid Abran, to address the plight of the OFW all over the globe. Yan po, nakikinig din si Dato Odi Puga, nandiyan lang siya nagmamasid, at alam niya na ang Mapilindo 2023 ay isa sa mga areas of responsibility niya ay mabigyan at ma-address ang pagpauwi ng OFW sa bansang Maharlika sa Philippine Islands, Federal Republic. Kasi yan, kaya nga dito may pagkakaiba ang pamumuno. Ang Malacanang naghahanap ng pundo. Ang ibang bansa hinahanap ang source of origin na signatory. Alam ng Malacanang who is who. The question is, why pupunta pa sila sa ibang bayan? Yan ang klaridad, yan ang clear cut ng pagharang sa katotohanan. Sa ngayon, mailantad natin muli dahil ang kanilang grace period natapos, ang ating transitory into Federal Republic of Philippine Islands, Federal Republic of Lupasug ay talagang nakatakda sa pamumuno ng pag-restored, reinstate ng ating mahal na Presidente Ferdinand Idrelin Marcos Sr., aka Rogelio Madrid Abran. Patotoo, ang kanyang identity ay napatunayan na po iyan ng United Nations. Ang kanyang DNA, lahat po yung mga thumbprints na iyan ay napatunayan na ng Sovereign Court
ng Lupasug Empire sa pamamagitan ni Queen Helen Abdurrahman, ni Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrahman. Yan ang pinakahayas na korte ng buong mundo na iyon ay ang hawak ng soberenya ng buong mundo. Magandang hapon sa iyo, Dato Mario Kagawan ng New Jersey, United States of America. This is your time, this is your moment, and I'd like to tell the whole world that we have a brother watching the vanguard of the OFW as entrusted to you by the Queen and the King and the Seven Makdum. Unknown to their knowledge that you have been working silently with me in trying to fix whatever problem that is behind the curtains, as we say. And this is the moment that I would like to tell the whole world that professionalism is still part of the program, and we need like one that could discern the truth and that could explain the betterment of the plight of each and everyone. I'd like also to thank ang ibang liderato natin na nandiyan, nasa kahanay nila, but this time in the premise of diplomatic pattern, in the diplomatic way. I'd like to request your views, your discernment on this matter as we reinstate the President of the Federal Republic of the Philippine Islands. Dato, I heard what you want to let the people hear. Okay, to all, good morning, good evening, good afternoon po sa lahat. Ako po ay naririto ngayon at nagpapasalamat po ako dahil ako po ay natawagan dahil sa mission na ito. Hindi po na ako tinawagan para lang sabihan ano, hindi po. Dahil ito po ay hiniling ko sa Diyos din na sana ito bigay sa akin ko. Nag-email ako, sinagot niya ako, and then from that on, I never lost my faith. So, hindi ko alam kung ano talaga, bakit na until such time, nagkanihi kami, and seriously, she assigned me some mabigat na pwesto, but I did it because nanalangin ako, hiningilip ko talaga itong mission na ito, but I didn't know that in my position as what she invested in me is sanga-sanga pala yung posisyon na yun. But I did my best. Unang-una, happy birthday nga pala sa kay President Edwin Marcos Sr., aka Rogelio Madrid at Ran. Happy birthday po ako. One day, makikita rin kita. Hindi ka na makapagtatago sa akin. And together with our beloved Queen, your beautiful daughter, makikita ko na rin personally. And to our Lolo Makdo, yung po sa pangarap ko. Ngayon, marami po akong ginagawa. Mga OFW na nagtatanong sa akin kung anong kanilang gagawin, but with all the knowledge that our beloved Queen told me all about it, I have the strength to tell all the truth and have them open up their mind and magbalik sila uli sa atin. So, sa ngayon, marami rin akong ginagawa dahil yung isang bagay na hindi ko magawa simply o na physical form. Kaya, I hope na pag natapos ko na lahat ng mga yan, everything will be happy at mapauwi na rin yung mga gustong uwi kasi marami nagtatanong sa akin kung paano sila uuwi at kailan sila uuwi. Ang sabi ko lang naman, kapag hindi pa nagbasabi ang mahal na rin sa akin, hindi ako makapag-a-announce. Pag nag-announce ang mahal na rin, I'll show you all the video of Queen para malaman niyo na totoo yung sinasabi ko. Hindi ako nagsasalita ng patapos, bagos ginagawa ko na muna bago ako mag-show ng isang bagay. Everything that I do on online, OFW, punta nila ko, I respond right. Kahit tulog ako, pumabangon ako, gumigising, sumasagot ako, kaya nasasyak ang mga ang bilis kong sumagot is part of my, and it is part of my kasi ang answer ko at
pagmamahal na walang kasing katumbas katulad ng pagmamahal ng Queen sa buong mundo at lalo sa ating mga Pilipino. Kaya po sa mga nakikinig ngayon, nakikiusap ako, magbago na po tayong lahat at magbalik loob sa amang dakila. Hinihintay niya tayo, makikita natin at matadama ang pagmamahal. Kaya magbago lang po tayo sa lahat at nang tayo ay makatanggap ng biyayang galing sa kalangitan. Ang biyayang ito ay spiritual. Hindi ka na magkakasakit. Baka hindi ka na rin tumanda. Lalakas ka pa lalo. Kaya ang biyaya na yan nakasalali lang. Yan ang biyayang pinakamaganda sa lahat kaysa sa biyayang nakikita at nakakapat. Sa mga lahat po ng mga kababayan natin, ng mga OFW, kung kayo man po ay may galit sa akin, unang-una, humihingi ako ng tawad. At kung hindi ko man nagawagin yung mga pinagagawa sa ngayon ay dahil po busy po ako. Pero gagawin ko lahat yun. At yung mga tumatatanong sa akin kung magagawa pa ba ang mga SIC nila dahil mayroong nangyaring nagkaraan. Hanapin ko na lang po ang sasabihin ng Mahal na Reyna sa akin. Pag sinabi na niya po yan, magiging busy po ulit ako. And I'll try my best na magawa natin lahat yung mga yan. Wala pong maiiwan dahil po ang logo natin ay walang iwanan. Kaya po, ngayon po ako ay naririto at humihingi ng mga paunawa sa inyo sa lahat. At salamat sa pagtitiwala sa Mahal na Reyna. At ngayon po, nakikinig po sa atin ng Apo, ang ating hari na hinihintay na natin matagal na. Umalis po ako noon sa Pilipinas na hindi siya ang presidente. Kaya po ako umalis, may kadahilan, katulad niyo rin po ako na naghihirap. Kaya sa ngayon, pinapaubaya ko na po sa lahat. Unang-una, nagpapasalamat pa rin ako sa ating Mahal na Reyna. Dahil kahit pa paano itinaguyod niya tayo, isa na ako roon. Kaya sa pakiusap ko lang, magbago na po tayo lahat. Kasama ko ang mga OFW. Sana po mapanood nila ito at nang matunghayan na nila. Lalo na ang mga kamag-anak ko na hindi naniniwala sa akin. Sana nga matulungan ko rin sila palang araw. Mga kaibigan ko na hindi naniniwala sa akin dahil isa lang po akong tukha na napunta ng Amerika. Disgrasya lang po. Ayokong pumunta rito pero wala akong magawa. Dahil sa pagmamahal ko sa aking asawa kaya po ako'y sumama. Yun lang po masasabi ko. Salamat po, maaaring Presidente President Edward Marcos Sr., a.k.a. Rogelio Madrid Abran, at ang kanyang anak, na putihing anak na pinakamaganda sa aking mata, ang Mahal na Reyna, Helen Elizabeth III. Salamat po. Ang inyong lingkod, Mario Pagawan ng New Jersey. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Dato Mario Kagawan. Alam mo, meron lang akong bigay na isang pananalita. Mapalad pa rin tayo na inaalipusta, hinahamak, dahil mas mahal tayo ng Diyos Ama. Ngayon, kung sino man sila, ang huling halakhak ay nasa atin pa rin. It is our time, it is our moment, and we laugh it out because the Lord has blessed us more dahil tayo ang sumunod sa Kanya. Dito nakikita nila, kaya nga sinabihan ko rin ang kapatid natin, si Bay Adoracion at si Bay Charito, lahat na naging parte ng OFW. Kaya nga kung anong nangyari in the past, tinutuwid natin, inaayos ko. Pagtungkol doon sa mga RCI, sa ating mga SIC, lahat tayo, kasama na si Bel Fatima, lahat ito, maaayos natin lahat. Ang pagpapatawad nandyan sa bawat isa. Kaya nga ako palagi sinasabi ko sa inyo, masakit sa masakit, lalo na kapag ang pamilya mismo ang umaapak sa ating dangal, sa ating integridad, sa ating moralidad, nang dahil sa pagsama sa misyon na ito. Ngayon, sila naman ang titingnan natin, pero hindi katulad ng pananaw nila, kundi pagmamahal. Sila ang nagkamali. Sila ang hindi umanawa sa misyon na matagal na dapat natapos
Bagkus sila pa ang sumira doon sa proseso ng mahal na presidente ng Pilipinas, Islas, Philippine Islands. Maraming salamat sa inyo. Kaya nga sabi ko, kahit kanina sa pakipag-usap ko kay Bay Adoracion, lahat ito gawin nating legal na pamamaraan. Kay Dato Abdila, may protocol, yes, pero ito ay binigay ko na sa kamay ng Mapilindo Secretariat 2023. Kaya nga bukas magko-convene ang 3 ahensya na ang dulo ay si King and Queen. No, ibig sabihin ang umbrella ng Mapilindo countries ay nasa hanay ng imperyo ng Lupasug. Kaya dito nakikita ng lahat. Ako, katulad nyo rin, talagang hinahamak, tinitiris. No? Kaya nga tayo mga buang, we are all crazy in front of them. But our craziness before the eyes of God, in a blessed, ilumantad yung totoo eh. Hindi naman talaga tayo buang, nagpabuang-buang lang para matiklo natin ang tunay na buang. Sila ang baliw. Tayo, hindi tayo baliw. Nagbaliw-baliwan tayo para matiklo natin ang tunay na baliw. Okay? Yun ang ibig sabihin. Ngayon, baliktad. Di ba tayo ang baliw noon sa paningin nila? Ngayon, baliktarin natin. Sila ang baliw. Dahil dito, natagpuan natin ang katotohanan. So maraming salamat ang pakikiisa ng bawat isa sa OFW. Iyan ang aking hiling dahil iyan ay isa sa mga bagay na hiningi ko sa ating Ama, ang pag-uwi ninyo. Pinagtawanan ako niyan. Di ba nakita na ninyo kung gaano kalaki ang pera na hinahawakan ng sekretariat? Iyan ang recovery program ni Don Juan. Okay? Lahat ito, pinaghandaan ko. Kaya maraming salamat sa iyo, Dato Mario Kagawan. Lahat ng OFW, makinig kayo. This is the time that you will see the impossible dream ng lahat ng OFW para maging mayaman, nagibang bayan, natutulog sa bus, katulad ng ating kapatid na Pulo, kung saan lang sila natutulog nang dahil sa pakibaka na magkaroon ng pera sa ibang bayan. Dito nakita ninyo maraming nasa kulungan, pero humihiling na bawat isa. Paano natin yan maa-address kung hindi natin iluluklok muli ang mahal na Presidente Ferdinand Idralin Marcos Sr. na siya mismo ang pwedeng magpalabas sa ngalan ng diplomasya, sa ngalan ng legalidad at ang amnestiya ng bawat nasyon na may utang sa bansang Maharlika. Diyan ako babawi, OFW. Yan ang hindi ninyo alam. Napakalawak ng utak ni Queen para masolusyonan ang bawat problema ng OFW. Batas sa batas, ang batas ng soberenya, ayan ang nakasalalay sa resolusyon ng global financial crisis, sa global climate change, sa global health crisis. Ilibing na natin lahat ng baksin dahil sila ngayon ang babayaran ko at mismo sila na head of state, babayaran natin sa kanilang ginagawang paghamak sa ating puwi bilang isang OFW. Maraming salamat po. Ang aking telepono ay umiinit na ng sobra dahil sa aking mula umaga magpahanggang ngayon nakaupo sa pag-interview, sa paglahad ng katotohanan sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyo. Naway na sa mabuti kayong kalagayan. Magkaisa lang po. Hindi malayo, makauwi kayo sa tamang panahon, sa ginintuang panahon sa ating mga OFW. Makipag-ugnayan sa opisina ng ating Mapilindo. Maraming salamat. Masalam. Bye-bye. Talagang lahat kayo. Bye-bye. Meron pang nakaantabay na ating mga kapatiran na hindi pa rin nag-iiwan sa ating linya.
Ito ay tinatawagan ko ang ating Prime Minister ng Lupasug. Ayan, pinagsasabay-sabay ko na kayo. Mahal na Prime Minister, kapatid natin, Prime Minister Sharif Muksan, alaikum assalam. Naka-online po tayo sa buong mundo at ikaw ay talagang inantay ko. Kanina ka pa na nandiyan, pero sabi ko nga, ang pananalita ng ating kapatid, ng ating Prime Minister ng Suluan, North Borneo sa Federal Republic of Lupasug. Dato Muksan, ikaw ay naka-live sa buong mundo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Good evening to each and everyone. Mahal Arina at mahal na Hari. Salamat sa inyo sa pag-install ng divine government all over the Philippine Islands up to North Borneo. So with that, I have just posted the activities this morning, but because of the very low signal or low signal here in the area, it's only this afternoon that we have a signal, but not so very good. But at any rate, we are trying to post every activities that we have this morning. I wish to say thank you. Also, they are also celebrating your Kakadayang and Haji Monap. They are there. I have contacted them. How many of them? It's less than 50 perhaps. But here in the Astana, in Hulu, we could hardly be accommodated. Pati sa labas, maraming tao, jam-packed talaga ang Astana this morning hanggang sa natapos ang programa sa tanghali. Umuwi na ako after mga 1 o'clock na umalis na ako doon. Maraming tao. Maraming salamat, Prime Minister. Alam ko na talagang binigyan tayo ng basbas ng kalangitan ng Allahu Ta'ala. Kasi dito nakita na ninyo, okay? Sinabi ko nga sa inyo noon na napakahirap ng aking kalagayan. Pero ngayon napatunayan mo, lalo na nang makita mo ang dalawang anghel, ang aking putri at Sharif, na siyang nagbigay ng inspirasyon sa akin para tayo magsama-sama sa ikauunlad ng ating mga pagari sa antas na buhay na inaantay ng Sulu, ng Lupasug. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, tapos na ang politika. Tinapos na natin dahil tayo pa rin ang may kapangyarihan bilang sovereign court at iyan ay nabigyan ng sakatuparan sa pag-reinstall natin kay President Ferdinand Idralin Marcos Sr. Maraming salamat po. So ano ang reaction ngayon ng national government? Yan ang binatay namin, ang reaction ng present government. Si Bongbong nasa Singapore pata, si Bongbong. Kaka, ito pakikinggan nila. Ang ginagalaw nila na pera na ibalik sa mother account. Walang sino man kahit Marcos sila makakakuha dahil iyan ay hawak ng royal family. Umikot na siya ng buong mundo. Ang dapat tiningnan niya, ang puno ng pinansyal at ang puno ng imperyo ng Lupasug at ng Philippine Islands. Reaksyon niya, alam niya, kilala niya ako. Kaya nga ito lang ang masabi ko. Ang tinitingnan ko, Kaka, Prime Minister, ang packager niya, ang advisor niya. Di ba sino? Si Saban. Alaman natin yan, ayaw niya sa atin dahil siyang may hawak. Sila ni Sakortan. Oh, narinig. Halika nga rito, mahal na hari. Naka-live ang Prime Minister natin. Kaya ngayon, ibalik ko ang pananalita sa ating mahal na Sultan
Okay, mahal na Sultan, dito, makikita nila. Prime Minister ng Lupasog Empire. Si General Saban retired ng Marine in 2008. Yan ang kasabuat ni Sakultan. Si Sakultan, since 1980, already drug lord. When I was in Manila in 2009, the whole year, all my friends are retired general of Ferdinand Hidralin Marcos. They know all the secret about the drug lord, the number one drug lord, Sakultan in Sulu. In Davao, Duterte, he cannot deny. All the local government are all drug lord because they'll export this drug and heroin, which is owned by Dr. Mahathir in Layang-Layang, Labuan. There is a factory of shabu and heroin. As long as I am still alive, I have to fight. I have to put the law in order by virtue of absolute monarchy, law of sovereignty and ownership. That's why I am from the lineage of predecessor of law 101, written by hand by Union Jack Borough with the British Northbourne Chartered Company. I heartily support and witness the carrying of this note from to the onwards up to his descendant, to whom it may concern. The man has the right to overcome the rulers from the division, territory from the mainland of North Borneo, the highness by the guardians of King Mamay, Sultan Jamalul Kiram III, and Queen Helen Elizabeth III, in precisely in accordance with the predecessor of law 101. That is our right. Now the United Nations Security Council, my legal advisor since 2005. The former Chief Justice of Sabah in Sarawak, now seated in the United Nations as Security Council, Yang Amat Arif, Lord Tanistri Richard Malanjong. I asked him to take action and as soon as possible to arrest all the scrupulous, evil-minded politician, both Malaysian government, Philippine government, Indonesian government, Brunei government, Singapore government, and England government. They are subject to be executed as soon as possible, as far as I am concerned. And my attorney in fact will do his job and duty to fulfill what is saying when they declared martial law. Sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Pantay tayong lahat. Kailangan niya itupad ang sinasabi niya. Law and order. Okay, Prime Minister? Nasaan ngayon ang opisina ni Apulakay? No problem. Apulakay now is in Singapore. With his own creative palace. He is in Singapore now. No matter how. Alhamdulillah. Yeah. Okay. He is protected by the CIA. Positive CIA, not negative. Okay, Prime Minister, long live. Okay. Prime Minister, I'd like to correct yung sinabi ni Mahal na Hari. Ang nag-declare po ng martial law, hindi po si Apulakay, si Ferdinand Hidralin Marcos Sr. Hindi po siya. Ang nag-declare po yung may sakit na may lupus. Kaya mamaya makikita ninyo lahat ng Marcos, himay-himayin natin. Nililinis ko lang ang pagkatao na ginawa nila sa pagsira ng tunay na hangarin ni Ferdinand Hidralin Marcos Sr. aka Santa Romana, aka Johan Candao, lahat po iyan para maintindihan nila dahil sa kanilang pag-angkin ng kayamanan, talagang ginawa nilang masama ang presidente. Kaya dito, ang tanong, ano ang sunod na hakbang mula ngayon? Mag-abang po tayo
Dahil yan ay pinaghandaan. Pinaghandaan po yan. Kanina, Prime Minister, nag-exhibition na ang jet fighter sa himpapawid ng Metro Manila hanggang Pangasinan hanggang sa norte. Yan ay hudyat dahil hindi ako pumapayag na muli iligaw nila ng landas ang buong sambayanan. Tama ng paghari-harian ng mga Marcos-Marcos, ng mga Kirams-Kirams, lahat po yan. Dahil dito, dahil sa kanila, naligaw ang buong mundo. Maraming salamat po sa inyo, Prime Minister. Kung meron po kayong mga... Maraming salamat at karangalan namin na makita ka, Queen, at saka si King. Salamat ng marami. Maraming salamat, Prime Minister. Kaya dito nakikita ng buong mundo na talagang nagkaisa tayo. Narinig po ninyo ang ating Prime Minister ng Lupasug. Siya po ay talagang nasa pusod ng hulos-sulo. Kahit wala po tayong internet, nare-reach out ko bawat isa para makita ng national government ng Malacanang na nandiyan, lahat ng mga kabinete niya, lahat ng Senado, Kongreso, tapos na po ang politika. By virtue of the deed of 1878, of the Mapilindo 1963, kaya naitayo in July 3rd, 2023, ang Mapilindo 2023. Ibig sabihin lahat po ito ay pinlano na po natin. Kaya masakit man aminin sa kanila, natapos na, ayaw pa nilang bumitiw, bakal na daw sila. Ibig sabihin, the Iron Fist. Mini-mispronounce ko para hindi masakit. Talagang irerehas na kayo dahil sa hindi pagsunod sa batas ng soberenya. Meron po kasing Interpol. Sinabi ko na sa inyo, kaharap ko ang Interpol, sa likod ang Interpol, sa tagiliran ko Interpol, ihamakin ba naman ako ng isang Interpol na ang sinusunod ay pulpol? Hindi yung totoong tagapagmana. Kasi ang head ng Interpol ay ang Pentagon at ang secret ng lahat ng mga sikreto, si Ferdinand Idralin Marcos Sr., aka Rogelio Madrid Abran. Ibig sabihin, lahat ng ginagalaw ninyo, dumadaan doon sa aming system. Ang fiat system, sinasala po iyan ng system ng Lemuria. Sinasala po iyan ng Central Committee ng Royal Family sa China at sa Pilipinas. Nabubuhay tayo punong-puno ng sikreto. Pero ito nilalabas ko na walang lulusutan ang mga magnanakaw at mga traidor sa bansang Maharlika. Marami kayong Marcos, ilabas ninyo. Mamaya ang 7 Marcos, ilalatag ko. Makikita ninyo na hindi si M1 ang nagdeklara ng martial law. Makikita ninyo na mayroon pa nga isa, Japanese struggler yung nagtago after the war, Marcos din, dahil sa bunker. Meron pa yung nagpanggap, si Anthony Martin. Lahat yan, pakita ko pati mukha. Para maintindihan ninyo na mismo si BBM ay kailangan ng sumuko sa katotohanan dahil ang DNA ang magpatunay. Dahil dito ayaw ninyong tuminag dahil akala ninyo meron pa kayong puwersa. 97% na ngayon sa araw na ito. Alam ko ang active military, all the generals, you are indebted to the true Sultan of Sulu and North Borneo and to the Queen of the Philippine Islands.
Suportahan ninyo ang totoong presidente na pinatalsik ni Ramos, ni Juan Ponce Enrile, ni Fabian Ver, kasama ang Black CIA at ang Vatican. Cardinal Shin. Nagsalita ang mahal na hari. Nasa harap ko lang siya. Lahat ng paghihimutok, It is the Cardinal Shin spy. lahat ito, The dark book. tinatama ko lang ang kamalian ng inyong pag-angkin sa soberenya. Pasalamat kayo na kahit ito'y ganito na, ang pananalita ni Queen talagang matuwid pa yan. Ang katawan lang umaalma, pero ang utak direkta pa rin, ginagamayan ng mahal na ina. Ngayon, sunod-sunod dito, pwede pa ako tumawag ng iba pang gustong interviewin ko dahil Kape na to. lahat ito, Kape. ang mahal na radya, nasa buong mundo ako, ngayon magdemanda ka ng kape para hindi ako matulog. Maraming salamat po, mahal na hari. Pinapatawa mo lang ako kasi talagang alam ninyo, kung kayo nakikinig, lahat ng computer ng Senado, Kongreso nakatuon sa akin. Lahat ng Interpol, nasa hanay ng intelligence ng presidente ng Pilipinas, nakatuon. Ilan ang Bongbong, ilan ang Marcos, ilan lahat iyan. Tama na, sobra na. Magtago na kayo o lalantad kayo. O susuko kayo o makipag-ugnayan kayo. Ang akin, pagkakaisa. Dito nakikita ng lahat. Bakit ako matapang? Dahil isa lang ang aking hinahawakan, katotohanan. Ang katotohanan, ang magbigay sa akin ng kaparaanan para maigawad ko sa inyo ang hustisya ng Divino Gobyerno. Isang paraan, pag ayaw pa rin, Interpol sa hanay ni President Ferdinand Idralin Marcos Sr. aka Rogelio Madrid Abran ang kakatok sa inyong mga door mismo diyan sa inyong mga bahay. Yan lang po. Kasi ito, kamay na bakal. Kanina, bakal-bakal ang sinasabi ko para hindi nyo maintindihan kaagad. Pero ang kamay na bakal, iimplementa dahil yan ang batas ng soberenya. Maraming salamat po. Kahit papano mula kanina, salamat po Panginoon. Salamat po Allah dahil hindi pa rin ako namamaos. Dahil gusto ko klarado pa rin ang inyong pangdinig na ako'y nagbibigay na sa inyo ng hudyat ng Divino Gobyerno mula ngayon sa sunod na araw at sa susunod na panahon. Gininto ang panahon. Golden Age. Lahat ito. Maraming salamat po, mahal na hari. Magkape po tayo. Bye-bye. Masalam.